Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma waj'alna minal muttaqin wa minal muballighin wa minal mukhlisin wa minal maqbulin. Allahumma amin. Allahumma jama'na fi jannatil firdausil a'la kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Allahumma amin. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik ya sami'ad du'a ya fatih innaka ala kulli syai'in qadir. Ayyuhal ahibbatu fillah, insyaallah hadhihi al-lailah sanadrusu dars aw maddatun yuhimmuna jami'an. Limadha qultu yuhimmuna jami'an? Li'annana idha la nafhamu hadhihi al-madda aw hadha alladhi ma naqulu al-an sanakuna min al-mukhassirin wa la nakuna min al-muflihin. Fahadha wajibun ala kulli muslim wa muslima an ya'rifa wa ya'lama wa yutabbiqa li nafsihi ma hadhihi al-madda aw ma hadha huwa ad-dars. Ad-darsu huwa akbaru ad-dunub, akbaru ad-dunub alladhi akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala wa nahdhira min hadha. Wa sa'alullah subhanahu wa ta'ala an yahfadana. Allahumma amin. Mga kapatid sa relihiyon ng lahat ng mga propeta, relihiyon na siyang panuntunan, siyang kumpleto, sistema, pamumuhay ng isang tao dito sa sanlibutan. Inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ang pagpupulong itong ating pagpupulong ngayong gabi ay siyang tunay na pagpupulong na inihiling natin sa Allah na tanggapin ito sa atin. Lipunin tayo sa kanyang pinakamataas na paraiso, sa pinakamataas na paraiso ng Allah, at ang ito ang Jannatul Firdaus, at lipunin tayo sa katulad ng ating pagtitipon ngayong gabi. Dagdagan ng ating kaalaman, ipabilang tayo sa mga taong tunay na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. At ipabilang tayo sa mga tunay na dalisay na siyang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Araw na kung saan paghukom na walang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang meron tayo sa ating pamilya at pera, maliban sa kung sino ang darating na sila ang kanilang mga puso ay tunay na busilak at totoo. Mga kapatid, bago tayo magsimula sa paksang ito na pinakamahalagang paksa, nakaraang linggo tinapos natin at nakuha natin ng bid'ah. Tama? Bakit wala akong naririnig? Tama ba? Hindi. Naintindihan ba natin ang sinasabing bid'ah? Ha? Maghanda-handa kayo dahil ako ay magkakaroon ng pagsusulit na hindi ko i-announce. Kailan? Hindi lang, sa totoo lang. Maghanda kayo katulad ng kamatayan. Kamatayan, hindi yan sinasabi sa'yo na bukas mamamatay ka. Ngayon, ano ang hatol o tawag doon sa isang tao na siya ay sinasabi niya na ang pag-aayuno
sa buwan ng Ramadan, hindi naman yan wajib. Pwede kang hindi mag-ayuno. Kasi hindi naman talaga wajib yan eh. Ang hatol dyan, hindi ka paparusahan pag ikaw ay hindi nag-ayuno. Ano ang tawag doon sa taong yaon? Kapatid na, sino bang nakikita ko rito? Okay. Asaan si Adonis? Kapatid natin na si Adonis. Masya Allah. Andun pala si Adonis. Oh, si Abdurrauf. Oh. Oh, ano ang tawag dun sa taong ganun? Na siya ay sinabi niya sa sarili niya na Muslim daw siya, kapatid na Ibrahim. Pero sabi niya, ang pag-ayunin hindi naman yan wajib. Ibig sabihin, walang kasalanan. Mayusamma hadha rajul, anong tawag dun sa kanya? Huwag kayo magsalita, isa lang tinatanong ko. Kafir kasi hindi siya naniwala sa wajib. Utos. Isa siyang kafir. Maski sinasabi niyang Muslim siya, ha? Kasi hindi niya pinaniwalaan yung wajib. Okay. Kung siya ay kafir, ayon sa sinabi mo, may kokontra? Meron? Sige, Ali Ipulito, ano ang pangontra mo? Iklaro ko lang yung tanong gusto. Muslim siya, sinasabi niya, ang Ramadan ay hindi wajib sa mga Muslim. Pinaniwalaan niya at sinabi niya, diniklaran niya sa kanyang sarili. Ang sabi ni kapatid na Abdurrauf ay kafir. Ano pa? Kasi isa sa mga haligi ng Islam, yung som sa Ramadan. So, ibig sabihin, masisira na yung haligi, yung 5 haligi. Mawawala na yung 5 haligi niya. So, ano nga tawag sa kanya? Ibrahim, Roy. Ang tawag sa kanya ay mangmang. Mangmang. Ya Allah, ilayo kami sa kamangmangan ng kadiliman. So, siya isang mangmang, siya isang kafir, ano pa? Meron pa? Anong ilaga? Ulaga? Parang kufur yung paniniwala niya pero hindi pa rin siya matatawag na kafir. Kufur ang kanyang paniniwala pero hindi pa rin siya matatawag na kafir. May bagong ano dito ah. Ang sabi nito, ano bang ilaga, bro? Ulaga. Ano yung ulaga? Tribo. Ha? Oh, ikaw, kapatid na Okmer, meron kang sasabihin? Kasalanan, Muslim. Makasalanan na Muslim. Alam nyo, itong maganda dito sa ating silid-aralan. Iba-iba ang kuro-kuro, iba-ibang opinyon, at iba't ibang mukha, at iba-ibang pinag-aralan, at iba't iba ang lalim ng kanilang pinag-aralan. At itong gusto ko, nagkakaiba-iba. Sa pagkakaiba-iba, kailangan gawin natin ito na magkakatulad. Iisa lang. Oh, may pahabol. Oh, ganda yung mga kanina. Kafir, mangmang, makasalanan, na Muslim, kufur siya, pero siya naman ay hindi siya pwedeng tawaging kafir. Ano sa'yo, Rashid? Sobrang sa kaalaman. Sa sobra sa kaalaman, ano tumawag? Ano? Hindi na niya pinaniwalaan yung Ramadan. Lumagpas. Okay. Bago natin yan sagutin, isang katanungan sa isang banda, sa isang tao na siya naman ay isang Muslim na katulad ng una na sinabi natin, lahat Muslim ang pinag-uusapan natin, pero may mga hatol na kayo sinabi. Bakit Makati ang kamay ko? Ha? Ha? Dito pa sa gitna, bro. Yan ang pag-iingatan nyo. Baka makagawa kayo ng mga pamahiin.
Napadagdag kaalaman ng pagiging shirk. Hindi ba? Ayan, may kape na Batangas. Bro, wali ako dupila. Sana hindi ako magkaroon ng buni. Ayaw nyo ng pamahiin. Isang tao na Muslim na siya naman ay pumunta doon sa isang manghuhula. At pagpunta niya sa manghuhula, pinaniwalaan niya ang manghuhula. Na sinabi ng manghuhula na ito ang gawin mo, mag-alay ka ng ganito, at ito ang mangyayari sa buhay mo. Ano tawag doon sa Muslim na yun? Ha? Sandali. Sagot. Ikaw, Aslam. Munafik. Mushrik. Lumabas siya sa Islam. Alam mo, ang ganda kung may blackboard tayo dito, isinulat lahat natin yung mga sagot nyo. No? Pero anyway, naka-record naman tayo dito. Sadyang ang mga nanonood, ang mga tao, i-review natin mamaya yung mga sagot natin. Mushrik, munafik, mangmang pa rin sa kaalaman. Sabi mo? Lumabas na sa Islam. Kailangan ko talaga ng kaping barako, kapatid na Ali Ipulito, dahil dito sa mga kasagutan ng mga kapatid natin. Bismillah. Gising na tayo, kapatid na Mario. Ngayon, itong gabi ang siyang ating pag-uusapan tungkol dito sa mga sinabi natin ng paghahalimbawa ng dalawang Muslim. At tignan ninyo ang sarili nyo. Tignan natin ang mga sagot natin. Paniniwala natin, kuro-kuro at opinion natin. Ganun din sa mga nanonood. May iba't-iba't tayong kanya-kanyang hatol. Ngunit kung titignan natin, ang mga pantas, ang hatol nito ay iisa lang. At hindi pwede katulad ng mga sinabi ninyo. Unang Muslim na siya ay nagsabi at pinaniwalaan niya na hindi wajib, hindi pinag-uutos, laysa bimukallif, walang hatol, hindi ito walang gantimpala o hindi pinag-uutos ang pag-aayuno, siya ay kafir. Maski siya, tandaan ninyo, maski siya ay nag-ayuno, Muslim siya na nag-ayuno o nagsala, nag-hajj, pero sa kanyang paniniwala at paninindigan sa kanyang puso, hindi ito wajib, walang parusa sa araw ng paghukom sa sino man na hindi niya gaganapin ito o hindi niya ipaisa sa buhay, ang hatol sa kanya ay kafir, maski ito ay ginawa niya. Hada kufrun billah, li'annahu kafara bima anzalallahu fi kitabihi wa bima akhbarana Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pagiging kufar, kung ano ang sinabi ng Allah sa Quran na hindi niya pinaniwalaan. At ganun din si Propeta Muhammad na sinabi niya patungkol doon. So mali ang mga sinabi niyo na munafik, mangmang, at kung siya ay nakalabas sa Islam, malapit yun. At yun din, isa rin yun sa kasagutan. Labas na siya sa Islam. Pagiging kufar. Sa pangalawang dako sa isang tao na sinabi natin na siya ay Muslim, sumasamba, nagdarasal 5 beses isang araw, ngunit minsan sa kanyang buhay ay siya ay naniwala sa mga mangkukulam, sa mga nanggagamot, o sa mga ibang mga paniniwala na ito ay ginagawa niya na siya ay nagtatambal sa Allah. Ang tawag sa kanya ay mushrik. Mushrik huwa ismul fa'il liman yushriku billah. Siya yung tao na nagtatambal sa Allah. May paniniwala siya sa Allah, pero itinatambal niya ang Allah sa pamamagitan ng kanyang pananalita, ng kanyang puso at isipan, na hindi niya namamalayan na siya pala ay nakakagawa na ng pagtatambal sa Allah. At yan ang pinakamahalaga sa isang Muslim na dapat niyang malaman
Dahil maraming mga kamusliman ngayon na nalinlang ng kanilang mapanirang lipunan. Dahil sa hindi nila alam na ang ginagawa nila ay nakakapagtambal na pala sila sa Allah. Sino sa inyo ang hindi nakapag-shirk? Itaas ang kamay. Hindi nakapag-shirk. Hindi nakapagtambal sa Allah. Itaas ang kamay. Ha? Lahat tayo nakapagtambal. Ha? Yung sa mga born Muslim, I'm not asking about the Christians because I know the Christians here before, they already associated partner to Allah. But I'm asking about the born Muslim. Maranao, Tausug, Maguindanao. Sino ang hindi nakapagtambal? Ha? Okay. So, ibig sabihin, hindi maiwasan na tayo ay minsay sa ating buhay ay nakapagtambal. Totoo yan. Maari alam natin, maari hindi natin alam, kaya ang dapat nating i-memorize ngayong gabi. Kapatid, I want you to memorize this. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hinihiling niya sa Allah sa palagi sa kanyang mga dua. Ang dua niya na sinasabi niya, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika bima a'lam wa bima la a'lam. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika fa inni bima a'lam o bima la a'lam. Hadith yun, sahih. Ya Allah, ako'y humihiling sa iyo ng proteksyon at ako ay ano ba tawag doon? Nagsusumamo ako sa iyo na patawarin ako sa mga bagay na ako ay nagtatambal na alam ko o hindi ko alam. Ang pagtatambal alam natin. Minsan may pagtatambal na hindi mo alam na nakapagtambal ka sa Allah. Kaya yun ang ibig sabihin ng dua. Ngayon, mamaan na shirk. Una, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah, verse 35. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhil wasilah. Ma ma'nal wasilah hina? Sabi ng Allah, o kayo na mga mananampalataya, katakutan ninyo ang inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at hanapin ninyo o magsumamo kayo o gawin ninyo ang paraan na ito ay makalapit sa Kanya. Kanino? Sa Allah. Gagawa ka ng paraan, bro, na ikaw ay hindi makapagtambal sa Allah at makagawa ka ng gawain na kalulugdan ka ng Allah dahil sa gawain na ginawa mo. Hada huwal wasila. Bima na anta tuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala biaf'alika wa bi'atiqadika wa biaqwalika. مثل مثلا الصوم هذا الصوم شهر رمضان الذي فات يقربنا إلى الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para mapalapit kayo sa Allah, para kalugdan kayo ng Allah, para maging matakotin kayo sa Allah. Ang wasila ay, una, sabi dito, ano ang shirk? Ashirk ala ismun huwa tashrikun ghairillahi ma'allahi fil ibadah. Yan, correct yan. Ang pagtatambal, ika, ay ito ay pangalan na kung saan itinatambal mo o ipinaparehas mo o inahambing mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit sinong bagay na ito ay gawaing pagsamba. Alam natin, dito sa mundo, nilikha tayo para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang akala nyo ba, batid nyo ba, na ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay lahat pwede pagsamba? Lahat ng ginagawa natin pwede pagsamba. At ito ang kakaiba sa Islam. Sa hindi katulad ng mga ibang reliyon na kung saan may tinatawag na there is the separation of the church and the state.
In Islam, there is no separation between the church and the state because the mosque itself and the government itself and the community itself, all the Muslims belonging to one community, whatever they do, sharing together, the mosque in the community, all together, this is Islam, a complete way of life. Pagsamba lahat ang Islam, bro. Lahat ng ginagawa mo dito sa mundo, pagsamba. Magbigay kayo ng gawain na hindi pagsamba. Sige. Mayroon ba? Ustad, parang nalito ako. Nalito ba kayo? Nalito kayo? Hindi. Ano? Bismillah. Pagsisinungalin, pagsuway. Ang tanong ko kanina ay, John, ano? Yung hindi pagsamba. Mga gawain. Hindi pagsamba. Mga tao kayo. Ang buhay natin dito sa mundo, lahat pagsamba. Nagiging kasalanan ang gawain pag ito ay hindi inalay sa Allah at inialay sa iba. Yun. Nakuha nyo ang general rule? Lahat ng ginagawa mo dito sa mundo, pagsamba. Magiging hindi pagsamba at kalugod-lugod sa Allah kung ito'y inaalay mo, ginagawa mo na hindi para sa Allah o pagsunod sa sarili na pagsunod kay Satanas at hindi ayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun. Kaya ang mga gawain na nagawa mo na hindi siya pagsamba ay ang mga gawaing ano? Nandoon na sa kasagutan natin kanina sa tanong. Hindi bilang sa sunna ni Propeta Muhammad, pagsunod sa sarili, pagsunod kay Satanas, at hindi pagsunod sa batas ng Allah at turo ni Propeta Muhammad. Lahat ng yun, pag ginawa mo, hindi na Islam. So lahat ng buhay natin dito sa mundo, Islam, dahil si Propeta Muhammad ay tao, na katulad natin, na lahat ng aspeto ng buhay na ginawa niya, yun din ang ginagawa natin. So naintindihan natin ang shirk na pagtatambal sa Allah sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya. Kaan yadu'ul asnam. O ito na, diretso na tayo dito sa mga example. Kaan yadu'u al asnam. Ang katulad nito na pagtatambal, shirk, ay yaong siya na humihingi sa mga ribulto. Aw ghayriha, at sa mga katulad niya na mga nilikha. Ribulto, imahe, bagay, anuman. Yastaghithu biha wa yanziru laha aw yuslih. Na sila ay humihiling ng proteksyon sa mga ito. O sila ay nagsusumamo at sila rin ay ano ba doon yung nagpapanata? May ganun bro, nagpapanata? Nagpapanata at sumusumpa. Sasabihin niya doon sa bato, sasabihin niya doon sa mga ibang nilika, pag gumaling ang anak ko, pag ito ang nangyari sa akin, ng totoo ang sinabi ng kapitbahay namin na makapunta ako sa Saudi Arabia, tapos makapagduwaya pa ako doon, ibibigay ko sa iyo yung ano. Ano yung gusto mo? Mag-aalay ako sa iyo. Mag-ano ako? Ano ba tayo? Mag-aalay. So, pinaniwalaan na niya. Yun ang pagtatambal, yun ang pagsusumamo, yun ang paghiling ng proteksyon, paghiling ng anuman. Hada huwa shirk. Wa inna shirka la dhulmun azim. Katotohanan, ang shirk, ang pagtatambal sa Allah, ang siyang pinakamalaking karumal-dumal na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yasumu laha, aw yadbahu laha. Nag-aayuno, o di kaya siya rin ay nag-aalay sa kanila. Mithlu yadbahu al-budiyun. Aw
al-Hindusiyun, yung mga Buddha o Budismo at saka mga Hindus, nag-aalay ang mga yan, bro. Sumasamba sa anumang mga rebulto at mga ibang nilalang. Aw yusalli li fulan, nagdasal siya para sa isang tao na nagdasal siya doon sa tao na yun. Aw yatlubu minhu, na siya ay humiling doon sa tao na yun, na siya lang makakapagbigay sa kanya ng kaligtasan o anuman na mga hiling niya na pagsusumamo o paghiling, aw maski sila rin ay humiling sa kay Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Ibig sabihin, bro, tignan ninyo, hindi pala tayo pwede humiling kay Propeta na parang hiyambing mo din siya sa Allah. Di ba? Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? La tatruni kama tatrul Yahud wa Nasara, ay annahum tajawazu bil hudud. Wag nyo akong masyadong isagrado o sosobra kayo sa pagmamahal sa akin o paniniwala sa akin. Sabi ni Propeta, sa katulad ng ginawa ng mga Kristiyano sa pagmamalabis nila kay Hesukristo. Dahil, yun ang sinasabi natin kanina, lahat ng sobra, dili maayo bay. Hindi lahat ng sobra. Ang lahat ng sobra hindi maganda. Meron bang sobra na maganda? Resulta? Meron. Maganda ito. Meron daw. Alam mo, bro, may kasabihan ng Maranao. Da amiya sadsagan tanga bada ka sa puwi. Pag puno ng salop, anong mangyari? Oo. Ida balaga sa iluzuba. Ano ang sobra na maganda na pwede? Ibada daw. Ibada. Pag ang ibada ay sumobra, hindi na maganda. Bid'a, lalabas dyan. Yes. Lalabas ng bid'a. Kaya bro, may hangganan ng pagsamba. Hindi dahil kung ano ang gusto mo. Ilang mga tao na sa akala nila ang pagsambang ito ay kalugod-lugod sa Allah at sila ay sumobra sa pagsamba. At nafi-feel na nila na ito na yung pinakamataas na uri ng pagsamba. Lianna syaitan yuzayyinu a'malahum anna hadha al-amal ahsan indallah. Hanggat dumating sila sa punto na itong pagsamba na ito, dito ko lang nararamdaman na malapit ako sa Allah. Nararamdaman ko na ang mga biyaya ng Allah sa akin na parang akong lumilipad. Meron ganun, bro. Para na akong lumilipad na nandyan na ang mga anghel, nandyan na yung mga ano. Sino yung mga yun? Haulay sufi yun. Ang mga sufi, sa kanilang paniniwala, na may lahat himala, na walang imposible na pwedeng mangyari sa kanila. Na paninindigan nila kung nangyari kay Propeta Muhammad na nakapunta siya doon mula sa Magka papunta doon sa Jerusalem umakyat sa langit, nabiyak niya ang buwan, may lumabas dito na tubig, lahat ng ginawa niya na kamanga-manga, bakit hindi natin pwedeng gawin hanggat kung tayo ay may tunay na pananampalataya sa Allah. The question is, why do you compare yourself as an ordinary person to the Prophet of Allah? Sumobra ka na sa pagsamba, bro. Akala mo na yun. Kaya sa maling hakal, sa mahaling hinala, tama lang, bro. Anong tama? Si Propeta Muhammad, kung anong ginawa niya, gawin. Actually, sabi pa ng ibang mga pantas, pag gumawa ka ng pagsamba sa Allah na hindi ginawa ni Propeta Muhammad, bid'ah. Yun ang bid'ah. Yes. Kasi, ipinakita mo ng gilas na mas magaling ka kaysa kay Propeta Muhammad. Ano ang labas nun? May nakalimutan si Propeta Muhammad o may nakalimutan si Allah na sabihin kay Propeta Muhammad na gawin mo to kasi ito ang mas maganda. So if you are doing something exist to the ibadah where the Prophet Muhammad did, you are already doing something out of Islam. May hudud. Lahat may limitado. Pag walang limitado, ano tawag doon? Unlimited. Unlimited. Unlimited Wi-Fi? Isyada.
Ha? Sir, pwede nagkakusta doon sa pagtatapos sa chef. Oh. Yung mga taong nanunong pa sa gaya ng mga brother-in-law. Kukunin natin yan, Aslam. Huwag kang mainit masyado ngayong gabi. Huwag kang sumabay sa init lang panahon ngayon. Nandyan yan, dito, kukunin natin. Sana matapos natin, dahil yung oras natin. Okay. So sabi dito, فَحَكَدَ مَا يُسَمَّى مَاذَا الشِّرْكِ. Shirk ito. وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ الْغَائِبِينَ الَّذِينَ يَسْتَغِيثُونَ أَوْ الَّذِينَ يَدْعُونَ لِلْغَائِبِينَ وَلِلْأَمْوَاتِ. Yung mga tao na humihiling sila sa mga tao na patay na, o sila ay nagpapakain sa mga tao na patay na, o humihiling sa mga tao na ito. Patay na yung tao, paano kayo hiling dun? May ganun, bro? Dami, di ba? Astaghfirullah wa li'audu billah. Wa hakadha da'al kawakib, yung mga iba humihiling sila sa mga kawakib, sa mga stars, sa mga bituin na walang ningning. Wal jin, saan? Pati sa mga engkanto. Kaya bawal ikaw na makipag-ugnayan sa engkanto. Yung iba sabi niya, Ustad, masarap kaya magkaroon ng duwaya sa mga jin. Sabi ko, sa dami ng pwedeng duwaya na tao na katulad mo, hinanap mo, jin pa ang hinanap mo. At ang sino mang nakapag-asawa sa mga jin, anong nangyari sa kanya? Nabuang. Lagi, mabuang na ikabay. Sulti ka na ikaray mag-isa. Wakay uban. May naririnig, binubulong niya sa'yo, tapos ikaw na sinasagot mo siya. Ang akala ng mga, kasi mayroon kang sariling mundo. At hindi pwede na pinapahintulutan tayo na magkaroon ng ugnayan na relasyon sa mga jin dahil dyan nangangaligaw ang mga tao na nagtatambal sa Allah at nananalig sila sa mga, kasi alam nyo, mga kapatid, to make it very clear, kung bakit may mga tao na minsan naniniwala sa mga manghuhula o mga manggagamot na mga nakakagamot daw, kasi yung mga gayon, sila ang nakikipag-ugnayan sa mga jin. At ang mga jin na ito, alam nila at batid nila yung mga ginagawa ng mga tao na hindi natin nakikita sila. Pero sila alam nila. Kaya pag ikaw na pumunta doon sa tao na nakikipag-ugnayan sa jin, siya may kaalaman sa mga jin at nakikipagkaibigan, naging pamilya, alam din niya yung mga bagay na hindi pa nangyari. Yun yung mga manghuhula na minsan nakakapanghula, minsan karamihan, tsamba lang yun. Patalabuhul adid, maashbaha dalik, na naghihiling sila ng ano-ano pa sa mga lahat ng mga yan. Fa'idha fa'ala syai'an mihadhil ibadat, ma'al jamadatin o ma'al amwat al-ghaibin, sara hada syirkun billahi azza wa jalla. Ang sino mang gumawa rito, naniwala dito, nagsumamo dito, ay itong mga nabanggit natin, nakipag-ugnayan sa mga patay na, nakipag-ugnayan sa hindi mga nakikita, katulad ng mga engkanto. Mga kapatid, kung bakit natin ito pinag-usapan, wallahi napaka-kumpleto ng Islam. Hindi katulad na hindi pang-iinsulto sa mga Kristiyano at mga Hudyo. Kung sino mang Diyos na pinapaniniwala nyo, paano pa rin magiging makatuwiran na naniniwala kayo sa Diyos kung meron kayong kinatatakutan, minamahal, nagsusumamo na bukod pa sa Diyos na pinapaniwalaan nyo, na itinatambal ninyo. Samantalang Islam, pinaka-stricto ang Islam. Puro, ito ang tauhid, ito ang pinag-aaralan natin. Kasi kung hindi rin mo maintindihan ng tauhid at hindi mo maintindihan ng shirk na pagtatambal sa Allah, anong pagkaiba mo sa kanila na ikaw ay Muslim, minsan gumagawa rin pala ng katulad ng ginagawa nila, na paniniwala at pagsusumamo at takot at pagmamahal at paghiling sa mga bagay na ating mga nabanggit. Diba, kapatid Ibrahim? Okay, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Suratul Zumar. Wallahi, delikado ito mga kapatid. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ الْكَافْ الدَّمِيرَ الْمُتَّصِلْ يَعُودُ إِلَى مُخَاطَب إِلَى Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagsabihan ng Allah mismo ang kanyang propeta na si Muhammad. Katotohanan
kami ay nagpadala ng revelasyon at nagbigay ng babala sa'yo o Muhammad, ikaw, at sa mga nauna pa sa'yo, walain asyrakta, at sa mga nauna sa'yo, lain asyrakta, kung kayo o ikaw Muhammad o kahit sino sa inyo na magtambal sa Allah, layahbatanna amaluk, ang lahat ng mga gawain mong mabuti ay walang saysay. Lahat mawawala. Pagpapakain, paggawa ng biko, pag-inom ng mga kape na akala mo inaalim mo sa Allah, walang silbi yan, bro, dahil ikaw ay nagtambal sa Allah na oras na namatay ka na hindi ka napatawad. Kaya delikado, bro. At maunawa natin ang tunay. At wallahi, sa totoo lang, may dagdag ko. Ang sino mang tunay na naniniwala sa Allah na walang puro na pagtatambal, panatag siya, bro. Nandito sa kanyang puso ang ginhawa, kapanatagan, pananalig, walang takot, walang pangamba, sa ano man nang nangyayari, dahil nandito sa puso ko ang aking tagapaglikha. Yan ang kagandahan ng tunay na naniniwala sa Allah na walang pagdududa. Walau asyraku, sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul An'am, walau asyraku, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kung sila ay magtambal, kahit sino sa inyo na magtambal sa inyong tagapaglikha, layahbata anhum makanu ya'malun. Lahat ng kanilang mga mabubuting gawain mawawala na parang bula. Habaan mantura. Inihiling mo, iniisip mo na marami kang makukuha na gantimpala doon sa araw ng paghukom na ito makukuha mo sa dami ng ginawa mong mabuti, lalabas na ikaw ay kasama sa mga walang-wala sa araw ng paghukom dahil mawawalang saysay. Ano yun? Dahil sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, ayyuhal ahibatu fillah, wa minasyirk an ya'buda ghairallahi biibadatin kamila. Kasama din sa shirk na pinakamalaking kasalanan na hindi pwedeng ipatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong siya na sumasamba na kumpleto na perpekto na bukod pa sa Allah. Bukod pa sa Allah. Fa innahum yusamma shirkan o yusamma kufran. Pagiging shirk na nagtambal at naging ang hatol niya ay naging kafir na. Faman a'arada anillahi bil kulliya ja'ala ibadata li ghairillah kal asjar wal ahjar wal sanam wal jin. At ang sino man na maniwala na sumamba at magsumamo at humiling bukod pa sa Allah, sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga anghel o sa kahit sinong nilalang, yan siya ay lahat ito ay labas sa Islam, namatay na kung siya ay namatay ng kafir, hindi kailanman siya patatawarin ng Allah. Dalil sa Quran. Anong dalil? Dalil. Ang sinumang Muslim o ang sinumang tao na namatay siya sa oras na nagtatambal sa Allah, hindi siya patatawarin ng Allah. Very good. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan si Allah ang hindi niya patatawaran ng sino mang nagtambal sa Kanya. At maaari pa siyang magpatawad bukod pa sa pagtatambal. Wallahi mga kapatid, akala natin simple lang ito pero napakalaki itong kasalanan. Tanong ko, bakit sa dami ng kasalanan, bakit shirk pa ang hindi mapatawad? Oh, di ba? Bakit may pinakamataas na kasalanan? Bakit may pinakamalaking kasalanan? At bakit ito shirk? Kasi pagkakalikha sa atin sa breakfast. Okay, very good. Kasi nilikha tayo dito sa mundo pagsamba, di ba? So anong saysay ng buhay mo sa mundo kung hindi ka rin sumamba o inalay mo o sumamba ka sa iba? Di ba? Correct. Pangalawa, bro, Panginoon siya. Yun ang itinalaga niya. Yun ang gusto niya. Yun ang batas niya. Pinaalam sa atin. Iko-question mo pa. Hindi mo na kailangan ng dalilul akli. Hindi mo na kailangan ng pagpapaliwanag. Kasi Muslim ka eh. Tanggap mo na yun. Di ba, bro? Kasi kung uusisain mo
Ya Allah, bakit yan sa dami ng kasalanan? Bakit yan pang itinalaga mo? Gagayahin mo ang mga Hudyo na kung saan ang mga batas sa kanila na kinu-question nila. Nahnu, sami'na wa ata'na. Tumalima, tumanggap tayo. Ulitin ko bro, nakikita kita kapatid Ibrahim. Lahat ng sobra, pati sa pagsamba, hindi maganda. Sumamba ka lang ayon sa tama na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil walang pinaka mataas na pagsamba sa Allah, na pinakamamahal ng Allah ay ang pagsamba ni Propeta Muhammad. At huwag mong sabihin na ikaw ay susobrahan mo siya. Hada huwa ma yusamma ash-shirk. Naam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyah wa hakada min may yunkiru biwujudillah wa yaqulu laysa hunaka ila wal hayatu mada kasyuyu'iyya wal malahiyya al mudhakkarun liwajhillah haula'i akfarun nas wa adallahum wa a'dhamuhum syirkan wa dalala. At yaong sila na may mga paniniwala na walang Diyos, mulhid, laysa biwujudillah, wala daw ang Diyos, at walang nandyan, ang mundo lumabas, ganyan na yan. Katulad ng mga syuyu'iyya. Alam niyo yung mga syuyu'iyya? Ha? Hindi atheist. Ang mga atheist, sila yung mga mulhidun. Syuyu'iyya, Arabic term ito, yung mga komunista. Saan to? Sa Israel, sa Russia. Aywan ko yung mga komunista sa atin sa Pilipinas, ganun ba? Hindi. NP, mga komunista ba yun? Naniniwala yun kay Hesus Kristo. Sim-sim, sawa-sawa, pare-parehas din sila. Naniniwala sila ng Diyos nila sa Hesus Kristo. Ha? Wal asjar fahada a'damu kufr, paniniwala sa mga iba pa na bukod pa sa Allah, yan ang pinakamalaking kasalanan, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nakuha natin ang shirk. Papasok tayo sa sinasabi na al-kufr. Nakuha yung shirk. Ang mushrik, ang shirk, naniniwala na may Diyos. Maari naniniwala siya na ang Diyos, si Allah, ang Allah, pero nakakapagtambal siya sa mga pamamagitan ng ating nabanggit na ginawa natin. Astaghfirullah, ginawa natin. Na naipaliwanag natin. Ngayon, ano naman ang sinasabing al-kufr? Wa ma ma'ana al-kufr? Wa qad yaglut ba'du nas fayusamma da'watul amwat wal istighathatu bihim wasila. May mga tao na akala nila ang pagsusumamo at pagpunta sa mga libingan, sa pagsusumamo sa mga ito ay ito yung nagiging stepping stone nila na mapalapit sa Diyos. Katulad ng mga tao, halimbawa, mabuti na lang dyan sa Madina, pinagbabawalan ng mga pulis yung mga Shia doon o mga ano ba tawag doon? Yung mga Kuburiya, maraming mga sekta ng mga kamusliman, Sufi, lahat yan. Nagsusumamo, humiling kay Propeta Muhammad, tinatawag si Propeta Muhammad. Mas masahol pa yung sinasabi nilang, Ya Ali, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Fatima. Ya Hussein, Ya Hussein. May narinig kayo niyan? Pag nag-umrah kayo. Bro, ang daan patungo sa paraiso ng Allah, isa lang ang daan. Hindi pwede na maraming paraan na gagawin na para gawin mo. وأنزل الكتاب والإنكار والتحذير وأما الوسيلة المذكور في قوله سبحانه وتعالى فالمراد بها التقرب إليه سبحانه وتعالى. Yun. Yung sinabi natin kanina na aya na una, al-wasila, wabtagul wasila, ay makna al-muradu huna at-taqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga bagay na ikaw ay mapapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng mga gawaing mabuti, wasila. Ano yung mga mabubuting gawain? Kasalah, taqarrub ilallah. Wadabhu lillah, ang pag-aalay para sa Allah. Ano yung pag-aalay? Yung pagkatay mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadi wal-adahi
Was-sawm, ang pag-aayuno, bro. Mag-aayuno ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sadaqat. Anong tawag nyo dun sa isang tao na sabi niya, Ustad, nag-aayuno ako kasi. Nabanggit sa hadith ni Propeta, pag nag-aayuno ka, nababawasan yung sexual, ano ba tawag dun? Desire ko. So yun, nag-ayuno ako kasi para doon. Ano tawag doon? Ha? Single? Ito talagang mga estudyanteng ito, Allahu Akbar. Tawag doon single daw, single, oh. Ha? Oh, iba yung niya niya. Self-interest? Bro, ito ang punto dito, sabi ng mga pantas. Una, lahat ng ginagawa mo para sa Allah. Pwedeng second, ano na yung mga ibang iniisip mo. Katulad ng iba na, mag-aayuno ako sa Ramadan, alhamdulillah, darating ang Ramadan, makakapag-diet ako, magkaka-loose diet ako. Di ba sa pinakutos din yung pag-ayuno sa mga single? Oh, yun yung hadith na yun. Yun nga ang punto doon. Bakit ikaw na nag-ayuno na hindi para sa Allah, nag-ayuno ka na iba pala ang layunin mo? Unahin mo ang Allah bago ang ibang mga layunin. Nakuha ninyo? May reklamo? Rashid. Oh, tama. Inamala-amal biniyad. Correct. Yung sadakat, pagbibigay ng mga sadakat, wa dhikr, wa qiraatul Quran, hadihi al-wasila ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha huwa bima'na ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila, wajahidu fi sabili. Wajahidu fi sabili, magtiis kayo sa kanyang daan patungo sa kanya. Hindi ba pagtitiis yun, bro? Lahat ng ginagawa natin na pagsamba sa Allah, pagtitiis, tama? Meron bang pagsamba na hindi nagtitiis? Kapatid, mayroon bang pagsamba na hindi pagtitiis? Ikaw, Amin. Huwag mo siya tignan. Ikaw ngayon ang tinatanong ko. Mayroon bang pagsamba na hindi pagtitiis? Wala. Meron ba na pagsamba na walang pagtitiis? Ada sawa-sawa. Gumising ka, maruha. Tunay man tabag mga kiran, pagnaw ka. Tigiran, pagnaw ka. Ngayon, nakakitutulog sa mga tao. Ibig sabihin, oh, ano yung tanong? Oh, ano bro? Ano? May sinisip na bigla. Mahilig kayong manghula. Okay bro. Washirk nauan. Ang shirk ay dalawang klase. May shirkul akbar wa shirk al-asghar. Ang shirkul akbar ay yung mga nabanggit natin. Ang gumawa doon, lalabas ka na sa Islam. Pagiging kufr na yun. Di ba? Yung mga nabanggit natin. Ano naman ang mga shirkul asghar? Wa shirkul akbar sarfu liibadatillah. Ito yung pagsamba sa bukod pa sa Allah. Wa ba'duha kad-du'a, katulad ng panalangin sa mga patay na o pagsusumamo sa kanila. Aw lil jin, kasamang mga engkanto, pati ang mga anghel, kung sino mang naniniwala sa mga anghel na umihiling sa mga anghel. Aw ghayruhum min al-amwat wal ghaibin. Wa yuqalu lahu hada syirkun akbar. Syirkul akbar yun, yung mga pagsusumamo sa mga nabanggit natin. Kama kanat Quraysh wa ghayruha min al-arab yaf'aluna dhalika inda asnamihim wa awthanihim. Tignan niyo yung mga Arabo sa una. Sila rin, meron din silang mga nagsusumamo sa kanilang mga ribulto. Alhamdulillah, dumating ang Islam sa pamamagitan ni Propeta Muhammad at ito'y nalinis niya dito sa Makkah. Katulad din ng mga nagtatanong dito ngayon, sasabi nila, grabe, kayo mga Wahabism kayo. Wahabi.
Pag ikaw ay graduate ng Madina, graduate ng Saudi Arabia, o ikaw ay mga balik Islam o Muslim dito na dito nag-ano sa Saudi Arabia, ma-encounter nito, bro. You have to know this. Otherwise, you will encounter this, and if you don't have enough information and knowledge about this, hindi mo masasagot ito. Sasabi nila, saan ka nag-aral, bro? Sasabihin mo lang, wala kasi balik Islam ako bago, so doon lang ako nag-aaral kay Ustad Amrullah at saka si Kwan. Wahabi ka. Galing ka Saudi. Ano ba Wahabi? Mga kapatid, sa Islam, si Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah yarhamu, al-mujaddid fil Islam, siya ay wala siyang ipinatayo na grupo na sinabing Wahhabism. Ito ay galing sa mga Orientalist na sila ang nagbigay ng pangalan kay Muhammad ibn Abdul Wahhab na kung sino ang mga followers o sumusunod sa kanyang turo, Wahhabism, na ito ay kanilang ginawa nila na ang sinong Wahhabism ay istrikto sa lumagpas na sa pagiging extreme sa relihiyon. Dahil si Muhammad Abdul Wahhab, anong ginawa kasi niya? Sa history ni Muhammad ibn Abdul Wahhab, yung mga Arabo dito na nauna, nakipaglaban siya ng sukdulan ng patayan dahil sa kanilang paniniwala sa mga iba't ibang mga ribulto. Una, ginawa niya ng da'wa. Hindi na, tapos nakipaglaban sila. Tapos, binaliktad ng mga yun na sinabi nila, sila yung mga Wahhabism na masyadong istrikto at sila pa yung nagsasabi ng mga kufr, ang mga kunting salita lang nagawa ng isang tao, pagiging kufr, pagiging kafir. La, Ahlus Sunnah wal Jamaa, si Muhammad ibn Abdul Wahhab, pati ang mga turo niya, ang totoo, hindi tayo nagkukufr sa kahit sino. Nagkukufr tayo kung sino ma'athbata fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il ulama. Ikaw mismo hindi ka pwede magsabi ng kufr na yon. Sino ka para anong antas ng kaalaman mo na magsabi ka ng kufr ang isang tao? Hindi mo alam ang tao na nakita mo ngayon na gumawa siya ng kufr. Pakita lang yon, pero sa puso hindi. Umamayang gabi magtatawba siya sa Allah, tapos namatay siya na pinatawad ng Allah, tapos hinatulan na natin na namatay siya ng kufr. And who are then we to judge, di ba? Araw ng paghukom, kaya may araw na paglilitis dahil ang bawat isa lilitisin sa kanilang mga gawain. So, hada huwa asyirkul akbar. Amma al-syirkul asgar ay asyirkul asgar alladhi la yakhruju sahibuhu minal millah. Ito yung gawain ng isang tao na hindi naman siya nakakalabas sa Islam. Ngunit ang gawain na ito ay pag hindi niya iniwasan, ito yung papalapit na doon sa pagiging malaking pag-shirk sa mga gawain niya. Okay, anong mga katulad niya? Wa min dhalika aidan idha wajada al-insan amran ma'luman min ad-din bid-darura. Ito yung sinabi natin ito, nibigyan natin ito ng sample. Tao na sinasabi niya ang zaka, ang hajj, hindi ito wajib, ano tawag sa kanya? Uy, kaida, ha? Kafir. Tapos ang tao na siya ay naniniwala sa Allah pero nagsusumamo at humihiling at sumasamba sa mga iba, ano tawag sa kanya? Siya ay musyrik. Kailangan alam niyo yan. Sa atin, hindi na natin alam eh. Ito, sinasabi ko to sa mga maranaw, lagi ko nagiging example ito. Magtapon ka ng basura dun sa tapat ng bahay niya, sabi niya, ikaw na kafir. Basura lang ang tinapon mo, kafir na ang hatol niya. Oh. Wa ahalla ma harramallah. Delikado din to ito, bro. May mga tao na yung ginawa ng Allah na haram ay ginawa niyang halal. May ganon? Ha? Ano tawag sa kanya? Mushrik? Bakit? Yan ang gusto kong unawain nyo. Magbigay ako ng exam dito. Titignan ko kung paano nyo gagamitin yung utak nyo. Bakit shirk agad? Tao na nagsabi na siya ay yung ginawa ng Allah na haram ay ginawa niyang halal. Tapos sasabihin yung shirk agad? Bakit shirk? Ang shirk ay siya yung naniniwala at sumasamba sa mga ibang ang tawag doon ay pagiging kufr. Kasi yung sinabi ng Allah na halal, siya ang nagtalaga na ginawa niyang haram. Itinalaga mo sa sarili mo, ano ka? Tigas? Gagawin mong sarili mo na ikaw
Hada ma yusamma aw ahalla ma harrama Allah mimma ma'lum min ad-din bid-darura mimma ajma alayhi al-muslimun ka'an yaqul az-zina halal. Yan. Pagiging kafir, bro, kufr. Sasabihin mo yung pangangaliwa ay halal? Aw syarbul khamr halal. Ano tawag doon? Al-uququl walidain halal. Kalabanin mo ang magulang mo, pwede. Ano yun? Pagiging kufr. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala nagtalaga na pakitunguhan ng mabuti ang ating mga magulang. Tapos sasabihin mo, pwede mong labanan ang magulang mo? Katulad sa Amerika, isang bata na 7 years old, tatawag sa 911, "Hello, this is the station of 911. My mother hates me." Darating na yung pulis. Pinapalamuda yung anak mo. Ikaw ang magulang, ikukulong doon sa... Dinidisiplina mo yung magulang mo, anak mo, ikaw makukulong. Tignan nyo ang mga Western. Yung ukol nila, ginagawa na nila na, subhanallah. Samantalang Islam, ito ang tunay na turo niya. Al-Ququl walidain was sihr. Delikado itong sihr, kapatid na Rashid. Meron kasi akong nakilala na isang Maranaw. Kasi ang kinukwento ko, Maranaw ako. Sabi niya, ipapakulam ko yan. Bakit mo ipapakulam? Kasi yung anak ko na in love sa kanya. Tapos, hindi nila tinanggap. Na mabuang yung anak ko na in love. Iba man ng pag na in love ka na kapatid na Abdurauf ka, minsan na mabuang yung tao pag may mga na in love masyado. Ha? Sino sa inyo ang hindi na in love? Bro, pag walang mag-guidance sa'yo, kapatid, nagising na dito si Bikta. Wallahi bro, may mga nagpapakamatay na babae at lalaki dahil sa sobrang pagmamahal. Nabigo sa pag-ibig. Marami, yan. Alam nyo yan. Tapos, agsabi niya, ipapakulam kasi gaganti daw siya dahil yung anak niya, parang nasiraan na ng ulo, so igaganti niya yung babae daw ay kukulamin niya. Maghahanap siya ng mga mangkukulam. Saan siya pupunta? Doon sa Davao kasi maraming mangkukulam sa Davao. Sa Lantonga, Davao. Yun. Idagdag mo po, Ustad, paano naman yung mag-asawa na yung babae, ang ginagawa niya, ayaw niya makabduaya yung asawa niya. So ginagawa ng babaeng yun, kinukulam niya ang asawa niya na ang pagmamahalan niya ay focus sa kanya. Hindi na siya titingin ng mga ibang mga babae. Puros ako lang. Tapos pag wala ang asawa niya, pumupunta dun sa may bintana, isinusulot ang pangalan niya, sinusunog niya, tapos tinatawag, Samuel. Tapos si Samuel naman, malibog-libog, uy, mag-uli na ako, na-miss ko ang asawa ko. La ilaha illallah. May ganon, bro? Ha? Astaghfirullah. Bawal. Yan nga eh. Ito ang continue natin. Bawal si babae, si lalaki na kulamin ng asawa niya na mahalin siya ng lubusan. Ginagayuma mo. Oh, yan yung gayuma. Sa mga marano na katuno to, kakasi. Oh, alam niyo yung mga kakasi, bro? Sa amin, bawal din yan yung kakasi. Yung kukuha ka ng maitim na isusulat, tapos ilalagay dito. Astaghfirullah. Aywan ko kung na-experience niya. Bro, dun sa amin din, may isang matanda, nagtitinda siya ng kakasi. Ano yung kakasi? Yung lalagyan niya ng oil na bote ganyan, 500 peso sa oras na yun. Tapos yun, ilalagay mo lang dito sa kilay mo. Pag nilagay mo dito sa kilay mo, isang ganun mo lang sa isang babae, hahabulin ka na niya, bro. La ilaha illallah. Sa Quiapo meron? Wallahi, binabalaan ko kayo mga kapatid. Bawal yan sa Islam. Pagiging ano rin yan, pagiging share. Kasi iniisip mo, itinatambal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapangyarihan na may ibang kapangyarihan bukod pa sa Allah. Ang tunay na gayuma ay ang tunay na busilak na puso at mabuting pag-uugali. Puno na dyan. Wallahi, maski kahit anong ganda mo,
beauty is nothing, but character is the best. Grade 1, grade 2 yan bro, di ba? Lahat tayo alam natin yan. Correct yun. Halimbawa, may isang tao, inulam siya ng kanyang asawa, ginayuman niya ang kanyang asawa. Tapos yung asawa ng lalaki, medyo na rin. Kasi nawala na rin sa, kumbaga, sunod-sunuran lang siya sa kanyang asawa. Oh. So ano magiging hatol doon? Ang hatol doon, ang babaeng yun ay makasalanan. Ay hindi naman siya kafir, pero ang hatol doon ng ibang mga pantas, hindi dapat ihiwalay siya sa ibang lugar para hindi makadulot ng mas maraming marami. Wallahi, bawal yun. Bawal. Pagiging shirk din yun, bro. Pangkukulam na ganun. Yung lalaki na yun, dahil sunod-sunuran siya, nakakagawa siya ng kasalanan. Anong hatol sa lalaki na yun, Ustad? Sunod-sunuran sa asawa niya? Oo, dahil dun sa ginayuman siya ng... Masunurin lang siya sa asawa niya. Walang problema. Mapagmahal. Swerte ni Mrs. Na maswerte siya. Ayun, takusa daw, sabi ni Kuan. May isa pang gayuma. Anong gayuma? Ano nga, may idea ba sila o wala? May? Meron ba silang idea o wala? Oh, meron pa daw isang gayuma. Meron daw kayong idea? Wala. Alam niyo, napansin ko mahilig kayo sa mga gayuma. Siguro lahat kayo nakapaggayuma, bro. Dumaan na ba kayo sa... Ano? Pinapakuluan. Nasa live tayo, bro. Irespeto natin ng mga nanonood. Yung isang gayuma na sinasabi ko, Tayo lang yan mamaya. Ayun. yung pera, kasi yung bata na-inlove sa matanda eh. Pera. Yung bata na in love sa matanda dahil sa pera. Kasi hindi ako naniniwala sa age doesn't matter eh. Oh. Ang pera kasi, ano yan, pagsubok yan. So dahil sa pera, وَيُحِبُّونَ الْمَالَ hubban jamma. Sa Quran yan, yaong sila na mahal nila ang pera. Lahat tayo mahal natin ang pera. Aywan ko lang sa inyo, sino ang hindi niya mahal ang pera? Itaas ang kamay. Bakit ba tayo nandito sa Saudi Arabia? Because we want to earn money, di ba? Para sa ating pamilya. So, wala sino man sa atin nasasabihin niyang hindi niya gusto ng pera. So, yun siguro. Kaya, ito nga, tingnan mo nangyayari sa eleksyon. Bawal na sinasabi ang rasi wal murtashi finnar o la'anahumullah o la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero ganun pa rin sila dahil nangibabaw si pagmamahal sa pera. Alam mo, hindi pa natin nakuha itong shirk. Napunta na tayo dyan. Okay, bilang panghuli mga kapatid, وَقَدْ يَكُونُ شِرْكُ الْأَصْغَرِ. Ang shirkul asgar ay katulad din ito na ito ay mapapalapit siya sa shirkul akbar. Idha akada sahibuan na man halafa bihi li ghairillah. Lalo na yung panunumpa. Nanumpa siya na bukod pa sa Allah. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Mamamatay ka sa watawat ng dahil sa kanya. Yun, papasok doon ang sinasabing shirk. Pero, ang sabi ng mga pantas, may salitang shirk na hindi galing sa puso, hindi natin pwedeng hatulan na shirk agad o kufr. Uulitin ko, kasi may mga tao na hindi siya nagsalita ng kufr o shirk, pero sa puso niya, nandoon na yung pagiging kufr o shirk, kufr na siya. Na hindi niya sinabi. O maski ginagawa niya, alimbawa, nagbigay tayo ng very clear example, tao na nagdarasal ng 5 beses isang araw. Nagdarasal 5 beses isang araw, pero sa puso niya, hindi man na rin wajib yung 5 beses isang araw. O bakit pa niya ginagawa? O di ba? Pakitang tao, kufr, shirk, or munafik, or whatever you call it, ganun pa rin ang hatol nun dahil walang silbi ang gawain niya dahil mismo ang puso niya. Kung bubuksan mo pala, ay hindi makatotohanan. Aw qala fihi ma sha Allah wa sha'a fulan. Pagiging shirkul asgar at mapupunta sa kufr o pagiging shirkul akbar, yung pagsabi muna, Masya Allah wa fulan. Masya Allah at saka si Amid.
Mali yun. Masya Allah at saka si Abdul Rauf. Nakaya nun, Masya Allah at si Abdul Rauf. La. Ang sasabihin mo, Masya Allah, thumma Abdul Rauf. Lalagyan mo ng thumma. Wag mo lagyan ng waw. Wawul ataf. Hindi dapat wawul ataf yun. Dapat thumma. Masya Allah wa fulan. Kasi ang hadith, nandito yan, yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ja'altani lillahu niddan, at ikaw ay iniambing mo ako sa Allah. Ang sabihin mo ay, Masya Allahu, thumma sya'a fulan. Kailangan may thumma at hindi pwede na katulad siya ng isang tao. So, nakuha natin bro, ang kufr ay ang pagiging paniniwala mo na maski ikaw ay Muslim, pero ang gawain mo na ginagawa mo na pagiging Muslim ay hindi totoo sa puso at isipan mo at sinasabi mo na hindi wajib, pagiging kufr yun. Nakuha? Naintindihan ba mga kapatid? Kullu man ata naqidan min nawaqidil Islam yakunu syirkan aw kufran. Lahat ng sinumang ginawa niya ang mga bagay na ito ay nakakalabas sa Islam ay pagiging syirk at pagiging kufr. Ang katulad niya ano? Ang sinabi mo na hindi ba natin nakuha dito yung ashru an-nawaqidul Islam, yung mga 10 at marami pa na ito yung mga major lang na sasabihin mo sa sarili mo na pag pinaniwalaan mo to, ito makakalabas ka na sa Islam. Una, ay ikaw ay maniwala na ibang Diyos na pwedeng sambahin bukod sa Allah. Kasama yun. Wala ka na sa Islam. Pangalawa, paghiling mo at paniniwala mo na paghiling, pagsusuma mo sa ibang mga nilika bukod pa sa Allah. Pangatlo, ang isipin mo na ang mga sunna ni Propeta Muhammad ay hindi makatotohanan. Maski ginawa mo, labas ka sa Islam. Katulad halimbawa na ikaw magdarasal tayo mamaya, tapos mayroong tao na nagsisiwak, tapos sabi niya, grabe ito, nagsisiwak-siwak pa ito dito. Hindi naman yan sunnah, hindi naman yan. Istihza'u bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aidan hada min nawaqidil Islam. Yung pagmamaliit mo doon sa ano ang turo ni Propeta Muhammad, yan din ay pangiinsulto sa Islam. Ang sinumang manginsulto sa Islam, labag din siya sa Islam o gawas siya dito sa relihiyon ng Islam. Bisaya yun, gawas. Ano pa? Yung tao rin na maniwala at sabihin niya, alam mo yung paniniwala ng mga Kristiyano mas maganda kaysa sa amin. Bakit? Kasi sa kanila, pag nandun ka sa simbahan, tahimik na tahimik at kumakanta pa sila. Tapos nagsasabi pa si pare na mahinahon, mga alipin ng Diyos, maniwala kayo kay Jesucristo ang ating kaligtasan sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu. Sabi mo naman, napakaganda nilang magturo. Hindi katulad ng mga Muslim na, kayo na hindi maniwala sa Allah, ito mangyayari sa inyo. So, pag inihambing mo bro, na mas okay sila at tama siya sa paniniwala nila, pagiging kufr din yun. Yan ang akida na dapat malaman. Ganun din sa batas, pagdating sa batas. Pag sinabi mo na ang batas ng Amerika o batas ng Pilipinas o kahit anong batas na ginawa ng batas ng tao ay mas mainam, kaaya-aya kaysa sa batas ng Islam, nawaqidul Islam. Labas ka din sa Islam. Kasi bro, ang totoong paniniwala ay tanggap mo yung totoo na kumpleto ang Islam. Tapos mayroon ka pang pag-alinlangan. At ganun din yung mga pag-istihza bi ayatillah, yung pamamaliliit mo sa mga ayat ng Allah. Minsan may tao na nagbabasa ng Quran tapos binababoy pa niya yung Quran. Nakikita natin ito sa social media. Ginagawa nilang patawanan. Nagdarasal, tapos pag nagdarasal, niloloko ng mga kasama niya, o di kaya pati yung pagbasa, iniiba. Iyan ng mga kasama dyan sa pangiinsulto sa Islam. Bawal yan at hindi lang bawal kundi labas sa Islam, pagiging kufr. Okay mga kapatid, bilang panghuli, nakuha na natin ang kafir at saka mushrik, ang hatol nito. Kuha tayo ng mga ilan sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran, alladhi ja'ala lakumul arda firasha wa samai bina'a wa anzala minas sama ya ayyuhalladhina amanu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Siya ang Allah na nagtalaga sa kalupaan
na napakalawak at sa langit na ito ay nagbibigay ng mga paulan bilang mga biyaya sa inyo. Sambahin ninyo ang Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa inyo at sa lahat sa mga nauna sa inyo. At dito sa huli ng aya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. At huwag kayong magtambal sa Allah na mayroon pang ibang Diyos na bukod pa sa Kanya. Napakalaking kasalanan yun. Wa qalu ittakhadallahu walada sa suratul Baqarah, subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. At sila ay sinasabi nila ng Allah ay nagkaroon ng anak. Ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Subhanahu, luwalhati sa Allah, sa Kanya, ang nagmamayari ng mga kalangitan at mga kalupaan. Kullu lahu qanitun, ang lahat ng mga nandito sa kalangitan at kalupaan, lahat nagsusumamo at lahat pumupuri at lumulhati sa Allah, sa Kanyang kaisahan. Bakit mo sasabihin ang Diyos ay nagkaanak o mayroon pa? Wala tusyriku bihi syai'a sa suratul Imran, huwag kayong magtambal sa Allah. Ano rin ang sinabi ng Allah? Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla ta'budu illa Allah wala tusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kung may Kristiyano, bro, kayo na nagtuturo sa inyong mga pamilya, tawagin natin sila. Inay, pinsan na naniniwala sa mga ibang mga Diyos, halipo kayo. Ta'alaw ilal kitab. Mismo pati itong mga kitab natin, ang Quran, pati yung sa Biblia niyan, walang sinuturo ang Biblia na magtambal kayo sa Allah, dahil ang turo ng Biblia, ang turo ng Taura ay ang sumamba at kumilala sa tunay na nag-iisang Diyos. Kilalanin na nito ang pagtatambal haram. Sabi ng Allah sa suratul Imran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Kailanman si propeta Ibrahim ay hindi siya pabilang sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano, ngunit siya ay kasama sa tunay na naniniwala sa kaisahan ng Diyos na puro at dalisay na siya ay Muslim. Mga kapatid, ang tawag sa atin Muslim. Ang tawag sa iyo Muslim. At yan ang pinili ng Allah na Muslim, na tawag sa taong naniniwala sa kaisa ng Diyos, wa ma kana minal musyrikin, at siya hindi napapabilang sa yaong sila ng mga nagtambal sa Allah. Sinabi ng Allah sa Suratun Nisa, verse 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil jambi was sahibil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sambahin ninyo, purihin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magtambal ng anumang uri ng pagtatambal, paniniwala, maliit, katiting o malaki na pagtatambal sa Kanya o pagdududa sa Kanya. Maniwala at paniwalaan at sambahin siya na nag-iisa. Wabil walidaini ihsana. Tignan niyo mga kapatid, itong mga aral dito. Ang pagsamba sa Allah, paniniwala sa tauhid, sa kaisahan, at ito ang tunay na kaligtasan natin. Ang sumunod doon ay pinag-utos ng Allah, makitungo ng mabuti sa inyong mga magulang, makitungo ng mabuti sa inyong mga kamag-anak, makitungo rin ng mabuti sa mga ulila. Ano yung mga ulila? Yung mga batang walang magulang, di ba? Maski yatim, tama, ulila, al-yatama wal masakin, doon sa mga pobre, mga nahirapan, yung mga dukha, wal jari dil qurba, at yung mga kapitbahay ninyo na mga kamag-anak ninyo. Pakitunguhan sila, sabi ng Allah. Wal jari dil jamb, at yung mga nakikitira sa inyo. Sino yun? Sino nakikitira sa inyo? Kasambahay, kamag-anak, o yung mga helper natin na kung sino binabayaran mo, yan, pinagtuturo yan ng Islam. Kumain ka, ibigay ang kanilang karapatan. Wal jari wa sahibil jamb, at yung kasama mo na kayo ay naglalakbay. Bro, alimbawa, punta tayo sa Makkah. Kasama, pwede yun, sahibul jamb, kasama mo sa paglalakbay. Tapos may kabutihan doon, tapos kailangan kung anong gusto mo sa sarili mo, ganun din sa kaibigan mo. Hindi yung mapapahamak siya doon, tapos sabi mo, sige, hayaman mo na siya, mapamak doon ka. Kakainin yan ng ano. Lawak pa. Patigas ang ulo eh. Sinabi ko na dito ka sa akin. Pero doon siya pumupunta. Siwayan mo na siya. Pero hindi ganun ang turo ng Islam. Protektahan mo ang kapatid mo. Alalahanan mo siya, alalayan mo siya. Wabnis sabil, at yung mga tao na naglalakbay, na nangangailangan ng turo.
Bilang panghuli, sabi ng Allah sa Suratun Nisa, Inna Allah la yagfiru ay yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allahu Akbar. Katotohanan siya ang Allah na hindi kailanman niya ipapatawad ang sino mang nagtatambal sa Kanya. At nagpapatawad siya sa sino man ang nanaisin niya. At ang sino mang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman may yushrik billahi faqad iftara. At ang sino mang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na kalugian at nakapaggawa ng kalapastangan na pinakamalaking kasalanan ay ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada alladhi ma